Ashley's point of view. Sinubukan na naman ni Gabriel na lumapit sa akin nang bigla kong pinulot ang armas ko na nabitawan ko sa sahig. How many times do I have to say get out? At hindi ko sinasadya na patamaan siya ng armas. My hand shaking while I'm crying out loud. Pinagmasdan ko si Gabriel na nangihina. I didn't mean it. I'm sorry. God, please forgive me. He's looking at me with dazed eyes. My heart is beating fast while I'm looking at him. I'm sorry. I'm really sorry. Umiiling na sabi ko. Hindi ko sinasadya. Ni hindi ko man lang siya nagawang lapitan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto pero hindi ko man lang ito pinansin. Nakatingin pa rin ako kay Gabriel na ang mga mata ay humihingi sa akin ng tulong. Senyorita, anong ginawa mo? Dumagundong sa loob ng unit ang kinakabahang tanong ni Raul. Umiling-iling lamang ako habang bumubulong ng sorry. Hurry up! Go to the nearest hospital! Nangihina akong nakaupo sa sahig habang mabilis na inilabas ng mga tauhan ko si Gabriel. Pinalipas ko muna ang 5 minuto simula nang makalabas si Rose at Cindy sa kwarto ni Gabriel bago ko tuluyang naglakad papunta sa kwarto niya. I'll just check his condition. Paalam ko sa 2 guard na nakabantay sa pinto ng kwarto niya. Yes, may 2 siyang bantay simula nang makonfine siya rito sa ospital. Wala pa hong 1 oras nang i-check siya ng isa pang doktor-doktora. May itinuro kasi sa kanyang gamot si Dr. Mondragon, kaya titignan ko kung umepekto na ba. Palusot ko sa mga bantay. Sige ho, doktora, pasensya na ho. Tumango na lamang ako at mabilis na pumasok sa loob. Kaagad akong lumapit kay Gabriel. He's been unconscious for 3 days now. I caress his hair. I can't help my tears from falling. Kailangan ko pang magpanggap na doktor para lang madalaw ko siya. Pati ang kulay blonde kong buhok ay pinakulayan ko ng itim ulit para hindi ako mabuko ng mga bantay o kung sino man. Kinain ako ng konsensya ko dahil sa ginawa ko. Kung siya 3 araw nang hindi gumigising, ako naman ay 3 gabi nang walang matino na tulog. Naalala ko na naman tuloy ang galit na mukha ni Daniel dahil sa ginawa ko. Sa lahat daw ng kaya kong gawin, ang patamaan daw ng bala si Gabriel ang pinaka hindi ko magagawa. He's so disappointed to me right now. Ito nga lang na pagpapanggap ko bilang isang doktor ay ayaw na niya akong payagan. Hindi lang daw sa baka kung ano na naman ang magawa ko. Kung hindi pati na rin baka mapahamak pa ako. Kaya may 2 gwardiya sa labas ng kwarto niya ay parang hindi ako makapasok dito. Yun ang sabi sa akin ni Daniel. Galit na galit daw na sumugod si Rose sa kanya at pinagbantaan ako na hindi na raw ako makakalapit kay Gabriel. I'm sorry, gumising ka na. Nag-aalala na ako sa'yo. Gusto ko pang humingi ng tawad sa'yo. Naiiyak kong saad sa binata. Buti na nga lang at kakilala ni Daniel ang may-ari ng ospital na to. Kaya napakiusapan niya ito tungkol sa plano ko na to. Noong una ay hindi niya ako pinapansin at hindi niya pinapakinggan ang plano ko. Hanggang sa nawala na ako ng ganang kumain. At minsan ay naabutan niya ako na gising ng 3:00 na ng madaling araw. Doon na siya nag-alala sa akin. Wala naman akong balak na i-blackmail siya sa pamamagitan ng hindi ko pagkain o pagtulog. Sadyang nawala na lang talaga ako ng gana, kasabay ng pagkawala ng pag-asa ko. Tinanggal ko ang face mask na suot ko at hinalikan ko si Gabriel sa noo. You'll be forever in my heart, Gabriel. I'll let myself pay for what I've done to you. Napansin ko ang pagkunot ng noo niya. Binalik ko na ang face mask ko habang hindi ko tinatanggal ang tingin ko sa kanya. Ilang saglit pa ay nasundan ng pagkunot ng noo ng binata ng paggalaw ng dahan-dahan ng ulo niya. Hindi ko maiwasan ang panlakihan ng mata. Hindi ko maipaliwanag ang sayang naramdaman ko nang unti-unti nga siyang nagmulat ng mga mata. Thank God! Nangihina pa siya habang nakatingin sa akin.
Hinaplos ko ang kamay niya bago ko tumakbo papunta sa buzzer para malaman ng totoong doktor na gising na siya. Pagkapindot ko ng ilang beses sa buzzer na nakakonekta sa mga nurse, ay tinignan ko pa ng isang beses si Gabriel na nakatingin pa rin sa akin bago ko tumakbo palabas. Sakto naman na paglabas ko, ay nagtatakbuhang mga nurse at si Dr. Mondragon ang bumungad sa akin. Gabriel's point of view. Tango at iling lang ang sinagot ko sa mga tanong ng doktor. Nanunuyo ang lalamunan ko at hinang-hina pa ko, kaya hanggang iling at tango na lang ang magagawa ko. Okay, I'll be back later to monitor you. Tumangulang ulit ako habang si Rose naman ay nagpasalamat sa doktor. Pinag-alala mo ako, kuya. Alam mo ba na 3 araw ka ng tulog? 3 days? Bumisita kanina si Ate Cindy para tignan ang lagay mo. Sila Judy naman ay mamaya pa babalik dahil mga nagsiligo. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Gusto mo ba ng water? Siguro ay naisip din ni Rose na nanunuyo na ang lalamunan ko. Tinulungan niya akong makabangon ng konti para makainom, pero hindi ko magawa. Sumakit ang mga sugat ko kaya bumalik na lamang ako sa pagkakahiga. Bakit ka naman kasi nagpabaril kay Ate Ashley, kuya? Hindi lang isa ha? 3 pa? Ganon ba talaga ang galit niya sa'yo ng mga oras na yon? Parang hindi na siya nagpapanggap na nawala ng ilang taon ah. Matapang na pahayag niya. Iyak ako ng iyak nung makita kita sa ICU dahil sa 3 tamang nakuha mo. Akala ko nung una ay kung napano ka at bakit ang dami mong tama. Pero nang malaman ko na si Ate Ashley palang may gawa nito sa'yo, nakaramdam ako ng galit sa kanya. Walang imik lamang ako habang inaalala ang nangyari. Ashley? Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ba ako kanina. Pero siya sa tingin ko ang nakita ko na pumindot ng buzzer. Kahit nakasuot siya ng face mask at kulay itim ang buhok niya, ay alam kong siya yon. Naramdaman ko yon nang haplusin niya ang kamay ko kanina. 1 linggo na akong naglalagi rito sa ospital at ang sabi ng doktor ay kailangan ko pang manatili rito ng 1 pang linggo. Naghihilom naman ang mga sugat ko pero masakit pa rin kapag gumagalaw ako o hindi kaya ay nagagalaw. Lagi rin akong tulog ng tulog dahil sa itinuturok sa akin para mabilis akong makarecover. Simula nang magising ako, ay hindi ko na nakita ang babaeng doktora na naabutan ko pagising ko. Kuya, nakikinig ka ba? Inis na tanong sa akin ni Rose, habang nakaumang sa akin ang 1 kutsara ng sopas. Kinain ko muna ito bago ko siya pinansin. Aha? Hay nako, ang sabi ko may pupuntahan lang ako sandali. Iiwan muna kita. May bantay naman sa labas kaya panatag ako. Saan ka naman pupunta, Aber? Masungit na sabi ko rito, bago ko kinain ng sopas. Bibili lang ako ng mga pagkain at pati mga prutas mo. Sige, mag-iingat ka lang. Pinunasan naman niya ang paligid ng labi ko bago ko pinainom. I don't like being like this. I feel worthless. It's because of you, Ashley. Napabuntong hininga na lamang ako at pumikit. Sumandal ako sa headboard ng hospital bed ko para ma-relax kahit papano. Kahit anong galit ko kay Ashley dahil sa ginawa niya sa akin, ay hindi ko magawa. Alam ko na kapag nakita ko siya, ay mawawala na ang mabigat na pakiramdam ko. She's my life. She's my everything. Ilang sandali pa ay bumibigat na naman ang talukap ng mga mata ko. Inaantok na naman ako. Kahit gusto ko pang magmuni-muni, ay hindi ko naman na kayang pigilan ang pagkaantok ko. Inayos ko sandali ang higaan ko at dahan-dahang humiga, hanggang sa makatulog na muli ako. Ashley's point of view. Iwan ko na po kayo, ma'am. Mahina ang boses na nagpaalam sa akin ng nurse na kasama ko nang pumasok ako rito sa kwarto ni Gabriel. Sige, salamat. Tumalikod na ang nurse at naglakad paalis ng kwarto. I'm glad that you're fine now. Please recover fast. Pagkausap ko sa natutulog na si Gabriel. Para akong hibang na nakikipag-usap sa tulog.
Hinila ko ang monoblock na malapit sa higaan niya at naupo. Ipinatong ko ang baba ko sa kama niya habang nakaupo pa rin ako sa monoblock. I know na walang kapatawaran ang ginawa ko sa'yo. Hindi naman kita pipilitin na patawarin ako. Ang sa akin lang ay sincere ako sa paghingi sa'yo ng tawad, Gabriel. Napangiti ako ng mahina nang makita ko ang pagkunot ng noo ng binata. Nung mag-asawa pa kami ni Gabriel, nagagawa ko sa kanya ng malaya ang titigan siya kapag natutulog. Pero ngayon dahil sa ginawa ko, ay wala na akong karapatan na gawin yon. Sigurado ko na kapag nakalabas na siya ng ospital, ay hindi ko na siya makikita dahil magpapakalayo-layo na ako. Itutulak ko sana ang kung sino na humila sa akin mula sa likod sa pag-aakalang si Raul. Pero bago ko pa magawa yon, ay isang sampal kaagad ang bumungad sa akin. Rose? Napalingon ako kay Gabriel na ngayon ay nakatingin sa amin. Ngayon ko lang napansin na nandito pa pala ako sa kwarto ni Gabriel. Hindi ko alam na nakatulog pala ako habang nakayuko kanina sa monoblock nang maabutan ako ni Rose dito sa loob. Pinihit ako paharap ni Rose at saka malakas na hinilang face mask ko. Ang kapal talaga ng mukha mo! This time, kambal na sampal na ang tumama sa pisngi ko. Walang pumipigil sa kanya dahil kaming tatlo lang ang nandito sa kwarto. Sasampalin pa sana niya ako ulit ng harangan ko ng dalawa kong braso ang mukha ko. Oo, makapal na ang mukha ko. Gusto ko lang naman makita ang lagay ni Gabriel at para makapag-sorry ako sa kanya. Hindi mo ko kailangan sampalin. Unang-una, wala kang karapatan na dalawin si kuya. Because in the first place, ikaw ang may gawa sa kanya kung bakit siya nandito. Pangalawa, kahit anong sorry mo, it will never change the truth na tinangka mong tapusin si kuya. Panghuli, may karapatan akong gawin yon dahil hindi ko inaasahan na magagawa mo yon sa kapatid ko. Nanggagalaiti siyang lumapit sa akin at may balak siya ulit na saktan ako nang magsalita si Gabriel. I said enough. Napatingin kami ni Rose kay Gabriel na ngayon ay namimilipit na sa sakit dahil siguro na biglang sugat niya sa pagsigaw. Tinakbo ko ang distansya namin nang itulak ako ni Rose dahilan para matumba ko sa sahig ng kwarto. Umalis ka na, pwede ba? Bago ko pa makalimutan na minsan, naging matalik kitang kaibigan. Nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag na huwag ka nang magpapakita kay kuya, lalo na kung sasaktan mo lang siya o tatangkaing tapusin. Gano'n na ba ako kasama sa kanila? Dahil sa hindi ko naman sinasadyang pagbaril kay Gabriel, ay lumabas na tinangka ko siyang tapusin? Pero ako ba, naawa ba sila sa akin sa mga pasakit na ginawa sa akin ni Gabriel noon? Bakit mali ko lang ang nakikita nila? Tama ba na muli ko pang nilapitan si Gabriel? Napatawa na lang ako ng mapait. Rose, tama na. Narinig kong sabi ni Gabriel. Pinagpag ko ang sarili ko pagkatayo ko. Tinitigan ko si Gabriel sa kanyang mga mata. Pero hindi na ako lumapit sa kanya. Bago pa ako makapagsalita ay naramdaman ko na ang pagbapadya ng luha ko. I'm sorry, Gabriel. God knows how sorry and sincere I am right now. But believe me, hindi ko naman sinasadya. Oh, come on. Umalis ka na. Kung talagang sincere ka sa mga sinasabi mo, huwag ka nang magpakita kay kuya. Matutulog na. Rose, let her. Pagpapatigil naman ni Gabriel sa kapatid. No, kuya. Sige nga. Ikaw ba? Hindi ka ba nagalit sa ginawa niya sa'yo? Umaasa ako na kahit kaunting porsyento na ipagtatanggol niya ako pero walang lumabas ni isang salita sa bibig ni Gabriel. See? Sabay baling sa akin ni Rose. See? Kahit si kuya galit sa'yo. Sino ba naman kasi ang hindi magagalit eh? Kagalit-galit naman talaga ang ginawa mo. Mataray na sabi ni Rose. Tinignan ko ulit si Gabriel na nakatingin din sa akin pero walang bakas na emosyon ang mukha niya. Parang wala nang maganap na pagtatalo ay tumalikod na ako sa kanilang dalawa.
At walang lingon na tumakbo ko palabas ng kwarto niya. Excited na po ba kayong lumabas, sir? Nakangiting tanong sa akin ng babaeng nurse habang pinapalitan ng dextrose ko. Nginitian ko naman siya pabalik. Oo naman, nangangawit na ako sa kakahiga. Gusto ko nang maglakad-lakad at mag-exercise. Natawa naman pagkuha ng nurse na tapos na sa ginagawa. Siya nga po pala, sir. May pinabibigay po sa inyo. May inabot siya sa aking papel. Pinapaabot po ni Ma'am Ashley. Kasabay ng pag-abot ko sa papel na ibinibigay niya, ay hinawakan ko siya sa pulsuhan niya. Where is she? Bakit ikaw ang nagbigay sa akin ito? Pakisabi naman sa kanya kung pwede ko siyang makausap. Pakiusap ko sa nurse. Hindi ko po alam, sir. Basta po ang sabi lang niya sa akin ay ibigay ko yan sa'yo. At nandyan na raw po lahat sa sulat niya ang mga gusto niyang sabihin sa'yo. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po yan binasa. Wala na rin po sanang makakaalam na iba ang tungkol sa sulat na yan. Baka po mawalan pa ako ng trabaho eh. Nagmamakaawang sabi ng nurse. Napakunot noo ko. Nang dahil sa sulat, pwede kang mawala ng trabaho? Opo, sir. Nakaban po kasi si Ma'am Ashley sa ospital na to at naikwento niya sa akin na kagagawan daw po ito ng kapatid ninyo. Sa ilang araw ko siyang nakasama ay naging kaklose ko po siya kaagad kaya naikwento niya sa akin. Kaya ba hindi ko na siya nakita ulit? Nung huling araw niya po ibinigay sa akin yan, iyak nga po siya ng iyak nun eh. Wala pong ni isang nakapagpatahan sa kanya. Tumangu-tango na lamang ako at tinitigan ng hawak kong papel. Sige, salamat dito. Sabay angat ko ng kaunti sa papel. Tumango lang ang nurse at umalis na. Walang pagdadalawang isip kong binuksan ang papel. Isa itong Oslo, pero puno ito ng sulat ni Ashley. Sinimulan ko na itong basahin bago pa ako maabutan ni Rose. Hi Gabriel, sana bigyan mo ng oras ang sulat ko. Alam kong galit ka sa akin dahil sa ginawa ko, pero gusto ko pa rin humingi ng sorry sa'yo, kahit dito na lang sa sulat. Hindi na kasi kita mapupuntahan ng palihim dito kasi nakaban na ako. Hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako sa nagawa ko. Hindi ko naman kasi talaga sinasadya ang nangyari. Hindi na ako nagkaroon ng maayos na tulog sa kakaisip sa lagay mo. Ang totoo niyan, pinakausapan ko pa si Daniel na kausapin ng may-ari ng ospital kung saan ka para madalaw kita. Swerte naman na magkaibigan pala sila ni Daniel. Halos magmakaawa ko sa may-ari para lang payagan niya ako na magpanggap na doktor. Alam ko kasi na hindi na kita madadalaw dahil sa 2 gwardiya na magdamag nakabantay sa labas ng kwarto mo. Kinabahan ako ng first 3 days mo kasi hindi ka pa gumigising. Alalang-alala ko sa'yo. Buti na lang at ako mismo ang nakasaksi nang magmulat ang mga mata mo. Hindi ko alam ang gagawin ko nun pagkatapos kong pindutin ang buzzer. Baka kasi kapag nagpakilala ko sa'yo ay magalit ka, kaya pinili ko na lang na tumakbo. Nung nakita ko ni Rose, nakatulog ako sa tabi mo. Hindi ko naman sinadya yun. Ang totoo niyan, wala talaga akong balak na magpakita sa inyo, lalo na sa'yo. Sorry talaga. Hindi lang dahil sa nangyari, pati na rin sa lahat ng nagawa ko. Simula pa lang nang magkakilala tayo. Salamat at naging parte ka ng buhay ko, ng pagkatao ko. Hinding-hindi kita makakalimutan. Ngayon, napagdesisyonan ko na magpakalayo-layo na para wala nang mapahamak pa. Bubuo ulit ako ng panibagong buhay kung saan man ako mapadpad. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero pangako ko na hindi na ako magpapakita sa'yo o kung kanino man nakakilala mo. Kung makita mo man ako, magpanggap ka na lang na hindi mo ako kilala. You will be forever in my heart and mind, Gabriel. Stay safe always. Sana makahanap ka na ng babae na para talaga sa'yo. Ashley. Hindi napigilan ni Gabriel ang pagtulo ng luha niya pagkatapos niyang mabasa ang sulat. Halo-halong emosyon ang nadarama niya ng sandaling iyon. Muli pa kayang magkita sina Gabriel at Ashley? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates.
Maraming salamat po.